Mariing kinundina ng mga abogado ang pananambang sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sa isang pahayag, iginiit ni Attorney Ronald Halid Torres, chairperson ng Regional Advisory Group for Police Transformation and Development ng PROBAR, ang agarang pagtukoy at pag-usig sa mga responsable sa nasabing karumal-dumal na krimen. Nagpaabot din siya ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at panalangin para sa agarang paggaling ng mga sugatan. Samantala, ayon naman kay Attorney Asgar Mandal, ang insidente ay nagpapakita ng seryosong problema sa seguridad, lalo na't kahit mga pulis na armado ay hindi pa rin ligtas sa kanilang tungkulin. Ayon sa kanya, may direktang implikasyon nito hindi lamang sa hanay ng kapulisan, kundi pati na rin sa ordinaryong mamamayan sa Bangsamoro na mas lalong walang proteksyon. Binigyang diin din ni Attorney Mandal ang posibleng failure o kakulangan sa intelligence sa panig ng otoridad, lalo na kung ang insidente ay kagagawa ng mga kilalang threat groups na dapat ay minomonitor ng mga security forces. Kasabay nito, hinikayat niya ang mas epektibong paggamit ng Anti-Terrorism Act of 2020, particular ang Section 12, bilang instrumento upang mapanagot hindi lamang ang mga direktang sangkot kundi maging ang sinumang nagbibigay ng suporta o impormasyon sa mga pinaghihinalaang terorista. Kung hindi natin kayang pangalanin yan soon as possible time, I would really admit and submit with prudence that there might either be lack of intelligence or failure of intelligence among the ranks of the PNP. Mere knowledge that a person is a terrorist and a particular individual ay hindi niya sinabi yan. Even a relative, you can already be liable for violation of Anti-Terrorism Act of 2022. Ipinunto rin ni Mandal na kung hindi agad matukoy ang mga responsable sa krimen, lalong malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng ordinaryong mamamayan. Rufa Mocalid, NDBC, Bida Balita.